Post ng Glam Team member ni Kath na si Justin, very mysterious mga kasembreros. Alden pasabog mamaya. Tapos si Mayor Mark magpo-propose na kay Kath mga kasembreros. Ito yung mga topics natin at marami pang iba sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko ito, yung Myriad at saka yung AR Foundation ni Alden ay bumati no ng Easter Sunday mga kasembreros. So kasama dito si Alden Richards, sabi dito sa AR Foundation muna, 5 hours ago, Happy Easter from the AR Foundation. May today bring you and your loved ones renewed hope, lasting peace, and the inspiration to keep sharing kindness with the world. Wishing you a blessed and joyous Sunday. Tapos may picture dito na He is risen, or Jesus Christ is risen mga kasembreros. Tapos yung Myriad Corporation ni Alden ay bumati rin po mga kasembreros. Parang pareho lang no. Myriad, Happy Easter from all of us at Myriad Entertainment Corporation. May this season of renewal fill your hearts with hope, your homes with joy, and your lives with endless inspiration. Have a blessed and meaningful Sunday everyone. Tapos He is risen din po no. Yung picture na nakalagay dito mga kasembreros. So yung forever na alive ang ating Diyos, si Lord Jesus Christ mga kasembreros ay dito alive forevermore and powerful forevermore mga kasembreros. Tapos yung admin ni Alden mga kasembreros na sobrang solid. Ang pangalan niya sa TikTok ay Capricorn Who Loves AR or Alden Richards mga kasembreros. Kinumpal niya kagabi yung moments nila with Alden mga kasembreros. Ito yung time na yung nasa kick-off campaign, tapos yung nasa McDo. Yung grand opening ng McDo ni Alden mga kasembreros sa Santa Rosa Bayan sa Heritage mga kasembreros, at saka doon nga sa kick-off camp. Parang kinumpal niya mga kasembreros. Tapos yung music background niya dito ay ako'y kinikilig. Pag ika'y lumalapit ako'y nanginginig. So at nadarama ng puso ay pumipintig. Natutuwa sa'yo. So parang ganun siya mga kasus, na parang kinikilig daw siya sa tuwing lumalapit si Phenomenal Box Office Cinema King. Solid solid Aldinatic to si AR o si Capricorn Who Loves AR mga kasembreros. So iba rin to kay Mercy Si Mercy solid din of course no. At marami pang A-team mga kasembreros, pero ito si Capricorn Who Loves AR or Who Loves Alden Richards ay solid na solid din po siya mga kasembreros. So kinikilig sa tuwing andyan si Alden daw mga kasembreros. Tapos may isang may isang fan mga kasembreros or isang admin, pinicturean niya yung Betadine na parang hindi ko alam kung ito, poster or parang hindi naman siya billboard Parang picture ni Kath sa isang mall yata ito mga kasembreros. Tapos women make it happen, sabi dito no ng caption mga kasembreros. So Catherine Bernardo fans yung pangalan ng Facebook page niya. 4 hours ago yung pag-post niya, 161 reactions mga kasembreros. Betadine na naka-violet ito si Kath So ito yung Betadine na brand endorsement ni Catherine mga kasembreros. Tapos si Alden, na feature din pala siya sa Grabe na To. Busy na busy si Alden Richards habang pinagsasabay niya ang kanyang showbiz career at sports. So ito nga yung yung time na na-feature si Alden sa 24 oras mga kasembreros, na bukod nga sa paghahanda niya sa mga series na gagawin, ay naghahanda or nag-training din siya sa kanyang pagbibisikleta mga kasembreros. So yun po no, talagang busy nga talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. 188 reactions mga kasembreros. So marami rin siya of course nandito rin yung Code Gray mga kasembreros, at saka yung Love Siargao niya no. Na-feature ko na tayo nakaraan sa mismong video ng 24 oras, pero na-repost lang ng isang admin din po mga kasembreros. Tapos
Ito sige, next item natin mga kasembreros. May isang ano kasi, may isang TikToker mga kasembreros na ano siya. Parang ka-look-alike daw siya no ni Alden Richards mga kasembreros. So tapos tawag dito, pumaporma-porma or umaanggulo si Sir mga kasembreros. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Maanggulo siya sa camera kasi nga para magmukha pa siyang Alden Richards mga kasembreros. May similarity ha mga kasembreros. Itong si Kuya no, kunwari ay nagpapatwitams nagpapatwitams si Sir mga kasembreros no. Dito nga sa camera mga kasembreros. Tapos ito, may isa rin po mga kasembreros na parang kamukha daw siya ni Alden mga kasembreros. Sabi niya dito sa caption niya ay sobrang pogi ng barista na to. Tapos crying emojis mga kasembreros. Tapos yung isa sa mga captions niya doon sa, or yung caption niya mismo ng pag-post niya ay akala ko si Alden Richards. No, kung kapag sinearch mo yung Alden Richards sa TikTok ay lalabas ito mga kasembreros yung kanyang video na ito. Parang ano siya, parang may isang siguro malapit dito sa may parang pinagtatrabahuan ni Kuya. Tapos ayan, na videohan niya mga kasembreros no. Tapos sabi niya sobrang pogi ng barista na to. Parang akala ko si Alden Richards. Sabi niya gano'n. May similarity siya no sa malayo mga kasembreros, pero busy si Kuya sa katrabaho. Hindi niya alam binivideohan na pala siya ng isang stranger or ng isang TikToker sa malayo mga kasembreros. So ang pogi nga ni Kuya mga kasembreros. So tapos hindi niya alam, nag-viral na pala siya no. Kasi nga pinost yung kanyang yung kanyang video mga kasembreros. Tapos ito post ito ni if I'm not mistaken ni John Valle sa kanyang Instagram. Tapos na repost ng isang fan sa TikTok mga kasembreros. So yung caption okay na to. Tapos pabaliktad kasi parang patagilid, hindi ko mabasa. So kasama dito si Dana at saka si Justin Benitez yata ito mga kasembreros. Tapos si John Valle ay may hawak na cellphone no mga kasembreros. Tapos yun na pinipicturean or nag-video siya. Pero ito ay video lamang or picture mga kasembreros na pinost ng isang fan. Tapos medyo ano rin to baka throwback, parang throwback ito mga kasembreros. So hindi ito latest or hindi ito sa Thailand nila naganap mga kasembreros if I'm not mistaken. Inisip ko yung outfit ni Ma'am Kath dito. Pero palagay ko throwback ito or weeks ago pa ito mga kasembreros na pinost ng ng isang fan niya doon sa sa TikTok mga kasembreros. Tapos ito na-recall ng isang admin no. Ito yung pag-alis ni na Alden papuntang Canada mga kasembreros. So parang hinatid sila dito ng mga personal mga kasembreros kasama si Catherine at saka si Alden mga kasembreros sa isang sasakyan. Tapos nag-buy sila no. Ito po ay posted ni Namdar mga kasi sobrang dami ng mga fans pa rin na nag-video at saka nagbababay sa kanila mga kasembreros kahit napaalis na. From ano yata ito? From Carson City to Canada mga kasembreros if I'm not mistaken. Or kasi ito yung outfit nila nila Alden at saka ni Kath nung nasa sila Carson City sa California mga kasembreros sa Los Angeles. So yon, may isa rin dito actually na yung sa backstage sila sa Colvett Theater naman ito mga kasembreros na kung saan ay parang papasok yata sila sa mismong venue nung Colvett Theater. Dito yung isa sa mga nila, nagkaroon sila dito ng press con or meet and greet mga kasembreros. So si Joe Frias ang isa sa mga admin personnel mga kasembreros na
na nag-upload nito mga kasombreros. So, not an admin in KD Fans, just a supporter of inspiring artists. Sabi dito ni Joe Frias. So, may kakulitan pa yata dito si Alden. Mamaya pa-play ko to. Parang sabi niya, gawa tayo pelikula, sabing ganun. Parang hindi ko lang kung sino yung dito kinakausap niya. Pero si Kath nga busy sa pagpapalitrato or pagpapavideo mga kasombreros doon sa harapan. Tapos niya, papasok na sila na mga kasombreros. Sobrang clingy na lang to. Sana magsama na ulit kayo sa isang project. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na, Kath, then, no? So, yun po. Pero hindi natin mapilit time and then management ang So, magde-decide dito. And of course, no, let's pray sa Panginoon. And then ito, another throwback ito mga kasombreros. Doon kasama sina Marvin, si Mark, at saka si Valerie Concepcion mga kasombreros. Ito yung time na nasa Carson sila. Ito yata yung regalo ni Alden na Bottega Veneta bag Itong hawak-hawak niya mga kasombreros, no? So yun, ito yata yun, no, mga kasombreros. Kasi ito yung time na binigyan din ni Alden si Kath ng Veneta bag mga kasombreros. Bottega Veneta bag, no, mga kasombreros. Tapos kasama niya sina Mark and Marvin mga kasombreros. So ayun po, no, naka denim jacket si Tisoy, tapos si Kath naman ay naka brown at white combination mga kasombreros. Tapos yan, isa sa mga major items natin, nag-post kasi dito si Justin Benitez na sobrang mysterious, no? Ito po ay nag-expire na sa kanyang Instagram story sa mga oras na ito. Ang kanyang caption dito ay once in a while someone comes around and becomes part of your journey, a stranger like Peter. So tapos LYKIYK. Hindi ko lang kung ano yun. Like you know. Parang yan siguro yung ibig niya sabihin mga kasombreros. Tapos may nakita akong post pa na tapos binigyan ulit ng meaning ito ng yung Cathmark edits na something like that mga kasombreros. Parang binigyan niya naman ng ito na si Mayor Mark Alcalat at si Kath mga kasombreros doon dito. Tapos wala ka namang nakikita mga kasombreros, no? So ang post nga ni Justin Benitez sa kanyang Instagram as of 2 p.m. April 5, 2026 ay puro mga verses at saka about word of God or gospel mga kasombreros. Nakakatawa nga kasi nga ay nakita ko sa kanyang pagiging Kristiyano mga kasombreros, no? Si Justin Benitez. So kasi mga word of God talaga yung kanyang share, yung faith, about forgiveness, mercy, compassion, love, kindness sa bawat isa. So yun yung kanyang pinopost talaga most of the time mga kasombreros. So pero yun, mysterious kasi ito, no? Yung isang pinost niya mga kasombreros kung parang stranger siya like Peter. Si Peter kasi is disipulo ni Lord Jesus Christ mga kasombreros. So siguro malalim lang ang iniisip about faith ni Justin Benitez dito kung kaya napapost niya ito mga kasombreros. Nothing related to Mayor Mark or Catherine mga kasombreros. Yun ang inisip ko dito mga kasombreros. Pero yun nga, no, as usual, hindi ko kayo ipupuwersa or i-demand na i-like at saka mag-agree sa akin mga kasombreros kasi may kanya-kanya naman tayong mga pininiwalaan sa buhay. So sa akin ay parang yun yung aking naiisip mga kasombreros na parang wala lang, no? Parang out of a deep thought ni Justin Benitez ay pinost niya ito, no, mga kasombreros sa kanyang Instagram. Dalawa actually yung pinost niya Yung isa dito yung parang nasa kainan sila o nasa manggahan mga kasombreros. So sa Thonglor, Bangkok sila mga kasombreros. Mayvari, no, tapos mga manggahan ba't pa kayo pumunta dyan? Nandito sa Pilipinas ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo sa Guimaras. Hindi, joke lang. Talagang diniktahan niya, no? So, pero kidding aside, no, ito yung isa sa mga pinost ni
dito ni Justin Benitez, mga kasambreros. So parang nasa manggahan sila. Tapos parang may ano dito. Dito pwesto ng tinitindang mangga. No, siguro bibili sila ng something na dito na milkshake or mango shake, mga kasambreros. Kasi nga doon sila sa mga kainan. So yun po, no. Tapos ito, so ito na nga ha, Mayor Mark Alcala magpo-propose na ba kay Catherine, mga kasambreros. So ang bilis naman, parang isang ligong pag-ibig lang ito, mga kasambreros. May pinost kasi dito dito may pinost dito yung isang admin, mga kasambreros. Si Magis Biz, no, sabi niya dito, 14 hours ago, Lucena City Mayor Mark Alcala magpo-propose na sa girlfriend na si Catherine Bernardo, no, something like that, mga kasambreros. Tapos si Naybara Lopez, nag-post din siya ng parang sing-sing, no, parang ano siya, parang dalawang kainan, dalawang bowl ng hindi ko lang kung ano to. Basta parang ano siya, parang soup na parang bulalo. Hindi siya bulalo parang may lugaw, parang something like that, mga kasambreros. Tapos may parang sing-sing, no? Maputi yung isa, tapos yung isa naman ay parang yung kay Kath, mga kasambreros. So hindi ko lang din alam kung kasi kamay lang siya or daliri, mga kasambreros. Tapos dalawang magkatabi yung dito, yung bowl, mga kasambreros. So pero yung daliri lang talaga siya, no? Parang nakalimutan ko yung caption dito ni Naybara Lopez, mga kasambreros. Parang Cartier or parang ring, something like that, mga kasambreros, kanyang caption dito. Hindi ko na screenshot. Yung picture lang yung nakuha ko, mga kasambreros. So again ay hindi natin sigurado kasi nga walang mukha rin, mga kasambreros. So walang mukha, as in wala talagang mukha, no. Meron pa isa dito yung parang bracelet na Cartier na sinasabi rin ni Naybara Lopez, mga kasambreros, na twinning daw or parang yun nga, no, twinning, mga kasambreros. So hindi ko lang din alam, no, kasi nga walang mukha no, mga kasambreros. Hindi natin yung puti, yung yung nail polish, mga kasambreros. Ito si Ma'am Catherine, ito yung white talaga, no, hindi ko alam, mga kasambreros, hindi natin matukoy-tukoy. Pero kayo, no, kung maniwala kayo dito sa proposal, mga kasambreros, para sa kanyang proposal, sobrang bilis. Okay, bilis kasi 'di ba yung pag-ibig na mabilis makuha, mabilis din mawala, parang pera, no. Pag ang pera mabilis makuha or madali nakuha, madali ring mawawala, mga kasambreros. So very true at saka very common na yun, mga kasambreros, sa mga ganoon, na ang isang babae, isang lalaki pag hindi makuha ay madali nawawala. Pero yun, hanggang pa rin tayo dito, hanggang speculation kasi nga walang mukha ito, mga kasambreros. So pwede rin kasi na yung mga kasamahan ni Kath dito, may mga may magantong sing-sing din, mga kasambreros. Minsan kasi kapag sobra mong close, kunwari yung glam team, sa amin dati sa discipleship merong ganun may ring, parang ganun. So pero kayo, mga kasambreros, na hindi ko po kayo pipilitin. Dito sa isang picture ni Mayor Mark Alcala, hindi ko alam kung mga edit pa ito, mga kasambreros. Pero yun nga, hindi tayo makakapag-conclude kasi todo tago si Mayor Mark Alcala. Hindi ko alam kung meron siyang kasalanan or meron siyang pinagtataguan na sa publiko. Nagtatago sa publiko si Mayor dahil sa kay Kath, mga kasambreros. Parang parang nakakatawa na nakakamisteryoso, mga kasambreros. Alright, so pero yun nga, yun yung items natin, mga kasambreros. Another hanging in mysterious unsolved or mystery unsolved ito, mga kasambreros. Pero ayun, hindi ko po pipilitin ang lahat na mag-agree sa akin. Alright, so yun lamang po sa ating Catherine items. Ipi-play ko po itong mga videos na ipi-play po natin. Tapos pakinggan po ninyo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman po ay skip nyo na lang po. And then pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga at kailangan natin sa ating buhay. So yun po, isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa.
you so much. Okay, see you soon. Okay, thank you. Just have a good one. You're going in the front. Yep. Thank you so much. Okay, we'll see you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bakit ibang pelikula yan? You are going to say. Go ahead. You guys gotta go inside. Go inside, guys. Sobrang power ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Kahariang Forever. Hebrews chapter 1 verse 8, But to the Son, Jesus Christ, He says, sinabi daw ni God the Father, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Grabe mga kasembreros, no? Kahariang forever. Tayo po, kunwari ikaw ay single, no? Talaga naghahanap ka ng forever mo. Naghahanap ka ng makakapartner mo sa buhay na kasi may iba naman talaga na choice nila maging single for life mga kasembreros, at may iba naman na choice din talaga nila na magkaroon ng sariling pamilya or partner. Kumaga pa yung di ba sinasabi ng mundo na nahanap ko na ang forever ko, sana ikaw na ang forever ko. So ganoon mga kasembreros, diba yung term ng mga tao kadalasan. So yung forever na tinutukoy dito ay yung lifetime partner, yung magiging asawa or magiging jowa mga kasembreros. So yung tinutukoy ng mga tao na sana ay mahanap ko ang forever ko. So ganoon mga kasembreros. So which in fact sa mundong ito, in reality at saka sa katotohanan talaga, ay wala naman talagang forever, kasi lahat ng tao mamatay, lahat ng tao ay lahat ng bagay dito ay naluluma, no, kinakalawang, or lahat ng nandito mga kasembreros. Imagine niyo after 100 years, anong generation na nandito, hindi na tayo maaalala ng mga susunod na generation mga kasembreros. So maaring maalala tayo ng mga kung tayo ay bayani, no, kagaya ng Jose Rizal, kasi kahit na ilang generations na nakalipas ay talagang naalala pa rin sila, yung mga bayani, yung mga inventors, no, yung mga scientists na mga sikat mga kasembreros. So siguro ganun, hindi naman tayo kasing sikat nila mga kasembreros, at saka wala naman tayong kumbaga pa ganoong pangalan sa industriya or sa mundo mga kasembreros. That is why ilang generations lang siguro ay makakalimutan na tayo, na mawawala na tayo sa alaala ng tao. Maybe kung meron pang TikTok, meron pang mga social media, ay maalala tayo mga kasembreros, but not, hindi siya forever. Kung pa kasi ang forever talaga ay nasa langit. After we die mga kasembreros ay makakapiling natin ang ating Creator, ang Diyos Ama mga kasembreros, forever and ever and ever and ever and ever and ever mga kasembreros. Dito, sinasabi ni Apostol Pablo mga kasembreros ang kahariang forever. Kung pa, ina-uplift, tinataas si Lord Jesus Christ dito at ang kanyang kaharian na walang katapusan. Okay? Ang pagiging presidente, ang pagiging senator, ang pagiging vice president, ang pagiging mayor, congressman, and so on, may katapusan po yan mga kasembreros. Pero, ang Diyos natin ay walang katapusan. Okay? Kahit tayo pa ang pinakamayamang individual sa mundong ito, kahit na tayo pa ang pinakasikat at ang pinaka-popular na tao sa mundong itong mga kasembreros, ay talagang may katapusan tayo. Okay? Hindi tayo bato, hindi tayo kahit nga bato, di ba? Parang naka-crack din sila over time mga kasembreros. So pero tayo po ay may katapusan. So dito ang verse nito napaka-special, no? Ang verse nito mga kasos, because it clearly shows us the divine or the divinity of Jesus Christ. Yung kanyang pagiging Diyos, no? Yung pagiging banal at ang pagiging supreme niya mga kasembreros. When God speaks of the Son, He calls Him God. Grabe, no? Yung kanyang anak mga kasembreros na si Lord Jesus Christ ay tinatawag niyang Diyos pa rin, because nga tatlo naman talaga ang Diyos, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, no? Trinity mga kasembreros. This declaration is powerful and indicates the unique relationship that exists between the Father and the Son, God the Father and Jesus Christ. Now we can see that Jesus holds a place of incredible honor and authority, essentially ruling over the kingdom with a righteous standard. So righteous standard siya mga kasembreros. This verse reminds us that Jesus is not just a prophet or a wise teacher. He is God Himself, seated on a throne that will last for eternity. Grabe mga kasembreros. Yes, nagturo si Jesus Christ nung siya po ay pumunta sa lupa
sa mundong ito nagturo siya, nag-share siya ng gospel mga kasembreros, yung kingdom at saka kaharian ng kanyang ng kanyang Diyos Ama mga kasembreros, yung kanyang Ama na si God the Father ay talagang in-advance niya, no? Yung kanyang mission yun yung kanyang mission talaga mga kasembreros sa mundong ito na spread at ipalaganap na advance pa ang kingdom ng Panginoong Diyos mga kasembreros dito sa lupa, no? Kasi yun yung kanyang primary mission, ipakilala ang kingdom at spread pa ang kingdom ng Diyos mga kasembreros. He was a teacher, yes. He was a rabbi, yes. He was a healer, yes. He was a provider, yes. And he will be, yung mga characters na ito mga kasembreros, ang kanyang characteristics ay siya yun, nagpo-provide, healer, protector mga kasembreros, our savior, redeemer, reconciler, and so on mga kasembreros. Pero Diyos siya, no? Siya po ay Diyos mga kasembreros na equal ni God the Father. The term "My throne, O God, is forever and ever" indicates that Jesus' reign is unending and everlasting. So kagaya na mention natin mga kasus, wala siyang katapusan. Matatapos man ang mga terms ng mga leaders and popular or celebrities sa mundong ito, but the throne in God Himself or Jesus Christ Himself ay everlasting to everlasting to everlasting, no? Wala po siyang katapusan. Naisip ko nga sabi ko sa nanay ko, yung mga parents ng lolo ko, yung parents ng mga ninuno natin, di ba? Wala na, no? Even the men and women in the Bible, mga kasus, no, chosen people, great men and women in the Bible, ay hindi sila naging bato, no, namatay din sila mga kasus kahit na sila po ay piniling tao ng Diyos mga kasembreros, no, sina Adam, sina Eve, sina Abraham, Isaac, Jacob, no, sina David, sina King Solomon, sina mga prophets, no, sina Isaiah, Ezekiel, and so on mga kasembreros, na Elisha, Elijah. So sila man, no, si Apostol Pablo na talagang masabi mong parang yung nagawa niya ay second, no, in rank mga kasembreros after Jesus Christ dito sa lupa, ay talagang namatay din sila mga kasembreros. So dito natin makita na wala talaga magiging bato, no, walang forever, only Jesus Christ in His throne mga kasembreros forever and ever. It signifies stability and the assurance that His kingdom will never fade away. When we look at the world around us, we may see kingdom rise and fall. People achieve power, but none can maintain it forever. So kagaya na mention natin, maaring presidente ka ngayon, maaring hari ka ngayon at saka reyna dito sa mundong ito, pero matatapos din mga kasembreros. Meron siyang may katapusan. May ending talaga siya mga kasembreros, kahit nasabi natin na ikaw ay napakagaling na leader. However, the kingdom of Jesus is different. It is built on righteousness, and the fact alone gives us hope and comfort as believers. We belong to a kingdom that will not fail because it is led by the righteous one. No, Jesus Christ yung leader mga kasembreros. It calls us to live under His authority and invites us to reflect His nature in our own lives. So napakaganda ito mga kasembreros na kung parang pagbasehan natin na since yung kingdom ng Panginoon ay forever, we must set our eyes, we must set our lives, we must set our yung ating pamumuhay, yung faith natin sa everlasting na Diyos at ang kanyang kaharian na righteous at forever. Righteousness at yung mga lessons na dapat nating malaman tungkol sa righteousness mga kasis or katarungan. Righteousness is at the very heart of Jesus' reign. As we cultivate our relationship with Him, we too are called to live righteously. So kagaya na mention natin dahil si Lord ay righteous, tayo rin po ay tinawag upang mamuhay ng righteous or may katarungan. Kung tama mga kasembreros ba yung ating pamumuhay. This means making choices that reflect our faith and promote justice, mercy, and love in our communities. In practical terms, it could mean standing up for those who are treated unfairly, being generous with our resources, or simply showing kindness to those in our lives. So our actions reflect the King we serve. So kung sino yung ating pinaglilingkuran, si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, so dapat yung ating yung kanyang ugali ay ginagaya din natin. So maawain, makatarungan, hindi natin inaapakan ang mga tao, especially yung mga may hirap, no? So hindi tayo nang aapi mga kasembreros, bagkos ay tinutulungan pa natin
sila. Number 2, knowing that Jesus reigns forever gives us a sense of hope and peace. In a world filled with chaos, disease, and unrest, we can trust that His kingdom will not fail. No matter what storms we may face, we can anchor our hearts in the truth that His love and authority are secure. This encourages us to focus on spiritual matters rather than getting caught up in temporary worries. So yun siya, no? Imbis na mag-worry tayo sa buhay, tayo po ay dapat na magtiwala sa Diyos na forever ang kanyang kaharian, and He Himself, Jesus Christ Himself, ay forever and ever. Kung pa nagkakaroon tayo ng sense of hope or pag-asa, kasi ang Diyos natin ay forever, so dapat tayo din po ay umasa sa Kanya because we are not forever. Kung pa siya ay perfect, tayo hindi perfecto, so we trust the one who is perfect. Lastly, Hebrews 1:8 reminds us of the personal relationship we can have with Jesus. He is not a distant king, but one who desires an intimate connection with His people. He invites us to become part of His kingdom where we can experience His love and guidance. So, talagang Diyos natin ay gustong-gusto na tayo po ay mapabilang sa Kanyang kaharian, mga kasembrero. So, ang tao lang talaga ang talagang sobrang busy sa mga ginagawa sa buhay, no? Nevertheless, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, may pag-asa pa tayong kumbaga pa magbago, no, at saka sumunod sa mga turo at yapak ni Lord Jesus Christ. So final thought natin, Hebrews chapter 1 verse 8 offers us rich truths about who Jesus is as our King. As we anchor ourselves in His righteousness and authority, we trust that His kingdom will last forever. In these uncertain times, we can hold on to the promise that we are part of a kingdom ruled by the one who never changes. Let us lean on Him for guidance and strength, reflecting His nature in our own lives, as encouraging others to also embrace His truth, mga kasembrero. So, how incredible it is to belong to a King who cares for us, who cares deeply for each one of us. So grabe, no? Yung pagmamahal ng Diyos ay walang question, walang duda. No, tayo lamang po ang dapat na naglalaan ng panahon at pagkakataon, mga kasama. Spending time with God is showing that we love Him and that we trust and believe in Him in faith, mga kasambres, and showing that we are His children. So because His authority, His kingdom is forever, no, kahariang forever, mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pananalig, no, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. As His kingdom, His reign is forever and ever. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and forever God, Jesus Christ, with the communion of the Holy Spirit of the living God, we pray. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasmarasan. Paalam po. I love you all.